Ngayon mga paps, magbibigay ako ng idea with regard CVT transmission. Paano ba natin siya aalagaan or paano natin siya mapapatagal na walang magiging problema. Hello mga paps, I'm Kuya Shane, at kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press mo naman yung subscribe button. Okay mga paps, CVT transmission. Sa ngayon napakaraming sasakyan na ang naka CVT transmission, especially sa mga small car, yung mga sedan, hatchback, may mga crossover din, and meron na rin mga 7-seater. So yun, ang pag-uusapan natin, paano ba natin siya aalagaan. Sa ngayon, as far as I know, nag-own na ako ng 3 na CVT or kotse na may CVT transmission, like yung aking Mirage na own ko before. Umabot siya ng 320,000 kilometers na hindi na i-open yung kanyang CVT transmission. Ngayon, ginagamit ko yung aking Vios. It's already 50,000 or 55,000 kilometers. Okay pa naman. And yung aking Avanza na 13,000 kilometers. So far, okay naman. Running smoothly naman yung aking mga CVT transmission. So ngayon, magbibigay ako ng idea or tips, paano ba natin yan mapapatagal. Okay, so syempre number 1 dyan, yung proper maintenance. So normally, sa mga CVT transmission, dapat nating i-replace yan around 40,000 kilometers or every 2 years. Okay, kung ano man yung mauna. Kung maganda yung budget ninyo, every 2 years or every 40,000 kilometers, okay na palitan natin yan. Pero kung sakali mang medyo kapos yung budget, kung sakali naman pwede naman natin maximum na yan 50,000 kilometers. Or sa years naman is 3 years. Pero kung akong tatanungin dapat mas maging mahigpit tayo sa kilometers. Okay? Like for example, nasa 40,000 kilometers na tayo. Kahit early pa yan, dapat na natin siya palitan. Pero kung for example naman is halimbawa 2 years na siya, pero nasa 10,000 kilometers pa lang yung natakbo, well, pwede naman nating i-extend. Maximum na natin yung 3 years. Okay? So yun yung pinaka-idea. Then ito, pinaka-tips ko rin sa inyo dyan, pag bibili kayo ng CVT fluid, so ito yung transmission oil nya, I advise sa kasa na lang kayo bumili. Okay? Sa kasa kayo bumili niyan. Kasi bawat brand o bawat model, may mga pagkakataon na iba-iba yung CVT transmission na ginagamit. Okay? Kumbaga may kanya-kanya siyang composition. So different brand, different model, may mga pagkakataon na magkakaiba sila ng CVT transmission fluid. Kaya ang advice ko sa inyo, yun, pwede nyong ibigay yung chassis number ninyo to be sure. Then i-check nila kung ano ba talaga yung CVT fluid na para sa kotse ninyo. Then, yun nga, sa kasa tayo bumili. Kasi ito marami ngayon na pinipeke yung CVT fluid. Yun yung medyo sad reality ngayon, Bibili nyo lang siya ng almost half the price. Pero ang problema nun, hindi ka sigurado kung totoo ba yun o hindi. And unfortunately, pag yan ay nilagyan ninyo ng maling fluid, may tendency na mabilis masira yung inyong automatic transmission or CVT transmission. Okay? Now, sa filter naman, kasi hindi lang naman fluid yung pinapalitan natin, kasama rin yung filter. Ito, pwede naman tayong bumili ng mga replacement na dyan. Okay? Wala namang problema na yan kung replacement or original. Siyempre, iba pa rin yung original, Pero kung medyo tipid mode talaga, okay naman yung mga replacement. Basta yung oil na lagi nyong gagamitin o yung fluid is original. Okay? So, yan yung sa maintenance tsaka yung dapat din yung bilhin. So, check nyo na lang kung ilan yung filter ng inyong CVT, May CVT kasi yung iba, 2 filter, yung iba, 1 lang. So, check nyo na lang yan. Then, normally, sa CVT transmission, laging pag yung sa ilalim, binababa talaga yung oil pan yan. So medyo matrabaho siya, hindi siya yung tipong drain lang. Okay, so medyo may kamahalan din yung labor pag nagpapapalit ng CVT transmission. Then yun,
sa paggamit. So isa to sa mga reason kung bakit mabilis siyang masira kung mali yung paggamit natin. Tandaan natin yung CVT transmission consist siya ng belt. Okay? So hindi siya pwede yung pinipuwersa. So ang recommendation ko, huwag niyo siyang gagamitin na parang pang racing ang setup, yung biglang harurot. As much as possible, lang tayo, smooth lang o takbong pogi lang yung paggamit natin para naman yung belt niya hindi ma-stretch at hindi magkagulo-gulo, hindi siya masira agad. So as much as possible, takbong pogi lang yung gamit natin. Then wag din natin siyang i-pull load kasi hindi naman designed ang CVT transmission para mag-hold ng maraming weight. Okay? So hindi siya designed para doon. So wag yung masyadong i-overload yung inyong CVT transmission. Then kung sakali naman kayo ay mga nasa umaahon sa mga paahon na kalsada, pag-aralan nyo rin kung paano gamitin yung kanyang low gear, or kung yung iba kasi walang low gear, iba naman yung tinatawag na manual mode. So ang suggestion ko sa inyo dyan is kung halimbawa masyadong paahon, kung meron niyang L or B, pwede nyo siyang gamitin. Or kung naka manual mode naman kayo, kung meron naman siya ng M, then may plus minus, pwede nyo siyang i-low gear or ilagay sa gear 1 para madali siyang makaahon. Okay? Kumbaga wag nyo nang hayaan na nakadrive lang. Kung may option naman na sa tingin niyo sobrang tarik talaga ng kalsada, sobrang loaded o loaded din kayo, okay din na ilagay nyo na siya dun sa kanyang manual mode or dun sa kanyang low gear. Okay? So yun yung paggamit niyan. Aside dun sa yung proper use, yung proper use na yung wag niyo masyadong ilo-loaded, wag niyo rin masyadong racing. Okay? Pag-aralan niyo mag low gear. Then reminders ko rin diyan kumbaga same with the other automatic, pag kayo ay magpaparada sa isang inclined na location, okay, dapat idaan nyo muna siya sa neutral. Then i-hold ninyo na maganda yung handbrake bago niyo ilagay sa park para hindi nyo ma-experience yung pagtigas ng park. Okay? Then kung sakali man, kung kayo ay magsi-shift ng gear from drive to reverse or park, make sure lang sana naka full stop tayo. Okay? Laging full stop dapat yan. Then kung sakali man na magpapasok kayo ng low gear, okay naman na tumatakbo, okay din na nakahinto. Pero kung tumatakbo yan, ang reminders ko naman sa inyo, sana nasa control speed kayo or nakamatch yung speed ninyo dun sa low gear na ipapasok ninyo. Like for example, kung ang nakikita nyo dyan is B or L lang, so sana ang takbo ninyo is around 10 to 20 kph lang sana, o siguro maximum na yung 30 kph kung sakali mang ipapasok nyo yung low gear na yan kung nasa drive kayo. Kung yan naman ay manual mode, ideally sana not more than 60 kph naman. Okay? So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng maraming idea with regard CVT transmission. Alagaan nyo yan, for sure naman na magtatagal. Again, sundin ninyo yung recommended na interval ng manufacturer at gumamit kayo ng tamang fluid. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.